Jeremiah ay natawag ng Panginoon Diyos, the situation was chaotic during that time. Too much sin, they were conquered, at dito nalulungkot si Jeremiah. At biruin mo ba naman, sa kanyang kalungkutan, sa napakaraming nangyayari sa bansang Israel, during that time, God will call him. God will call him. At ito po ay marahil ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Jeremiah when God called him to be somebody or a prophet, a servant to him. And let me read to you in Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. This will be our key verse for this morning. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Kung babasahin mo po itong introduction pa lang, sasabihin mo, wow, bigat pare. Meron po siyang pagkatawag. Opo, ito po, curious lang po ako. Tinatawag ka ba ni Lord? May konti, meron sabi, hindi ko alam. Diba? Ito po kasi, diretso. Ang nagsasabi po dito si Jeremiah, and the word of the Lord came to me, saying, Before I formed in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. And something captured my eyes. Ito po pag-uusapan po natin ngayon, the word ordained. Ano ba ibig sabihin nito? Pagka ito ay inaral mo, somehow you will be afraid of this churchy word, ordained. Kasi po, ako ay naging pastor, I was ordained as a pastor. Diba? I was ordained, parang inilagay ka dyan, pinag-pray ka nila, and maraming nanalangin sa'yo, umiiyak sa'yo, ordained. This same word was used by the Lord to Jeremiah, and God will tell him he is ordained. And for Jeremiah, as a prophet to the nations, hindi lamang yun sa isang bansa, but to the nations. And somehow, pwedeng sabihin to generations. Hindi mo ba? Kasi hanggang ngayon, inaaral po natin ang kanyang istorya, ang kanyang mga sinabi. So, what is the meaning of ordained? Sabi nga, ako kasi mahilig ako yung pasimplihin mo na lang. Pasimplihin na lang natin para maintindihan ko po ito. Ano ba sinabing ordained? Para at least alam ko sa aking isip anong ibig sabihin nito, madali ko siyang intindihin. Pag sinabing ordained, it only means you have been appointed. Pakisabi sa katabi, appointed. Lagay mo yung pointer finger mo, appointed. Appointed. Ganun lang yun. Tama mo ba? You have been ordained, you have been appointed. Pag sinabing appointed, there is an appointment. Amen. There is an appointment. If there is an appointment, meron ring disappointment pag hindi mo ginawa. Tama mo ba yun? So if there's an appointment, do not disappoint. Ito po pag-aaralan natin ngayon. Ano ba ang pagkatawag kay Jeremiah? Paano siya tinawag? Ano bang ibig sabihin ng Diyos pag sinabing ordained? And how is it related to me? How can I relate my life to the call of Jeremiah? And the title of the message today is ordained. Please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we come to you in faith and in humility. Unless you explain this to us, Lord God, unless you speak to us, Lord God, we can never understand anything. Allow us, Lord God, that our ears and eyes and heart and even our mind will be just focused on you today, Lord God, so that we will understand every bit of message that you will deliver to us. We receive your blessing, we receive your anointing. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Say mo, palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Ordained. Appointed. Bilang Kristiyano, mga kapatid, I do believe God has appointment for every one of us.
Hindi lang po tayo, syempre po na tayo po'y pinanganak, nakilala natin si Lord, baka yung iba pinilit na tanggapin si Lord, ano po? Kung tinanggap mo si Lord, namumuhay ka, ano po? There is really an appointment for you. Appointment for you, to your family. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, whatever it is that you are doing, God has an appointment for you. At ito po ay hindi pangminsanan lang, kundi pangmatagalan. Even Jeremiah, he was appointed to be a prophet to the nations. Habang buhay, kapatid, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Otherwise, kung wala naman talagang appointment sa iyong Panginoon, sana nung tinanggap mo si Kristo, wala na tayo, nasa langit na tayo, kagaya ng kahapon, meron po akong sinishare, dito po sa mission sa Alabang. She was 60 plus years old. Alam pa ang pag-ibig ng Diyos, minahal ka ng Diyos, merong regalo sa iyong Panginoon Diyos. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Ang ganda niyan. Gusto mo bang tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Depende. Depende. Baka kunin ako ni Lord yung ganun point, di mo ba? Somehow, we need to understand, if there is an appointment by God dito sa lupa yun, mga kapatid, ibig sabihin, panghabang buhay. Gagawin mo yun habang hinihintay mo ang Panginoon Diyos. Ibig po ba doon? Bakit gusto ng Panginoon Diyos maging productive ka sa buhay na ito? Amen po ba doon? So balikan po natin ang ating pong verse. Jeremiah chapter 1 verse 4. Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Bakit may appointment ng Lord sa atin? Bakit ko tatanggapin at hindi ko tatanggihan? Kasi kilala na tayo ng Panginoon Diyos. And when I look at the word knew here, it means yauda or yoda. It only means, pag sabi, I knew you, kilala na kita. Di ba merong kanta, I know Him so well. Di ba? Kilala na kita. Bago pa kayo magkakilala na ka tayo. Di ba? Yung meron nang nakakakilala sa iyo. Di ba? So, what's the point? Ang Diyos, bago ka pa man daw nilikha. Ito napakaganda, ano po, tingnan po natin. Bago tayo ilagay sa tiyan ng ating magulang, bago pa nagkakilala ang ating mga magulang, bago pa nagkakilala ang ating lolo at lola, ito po yun, kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Ganyan po yun. Ganyan po yan. Meaning, Jesus we are already in the heart and mind of Jesus Christ even before we knew it. Relasyon, meron daw ongoing relationship ang Diyos at tayo. Bago pa man tayong ipinanganak, meron ng relasyon. Di po ba? Kaya mga kapatid, maintindihan po natin yung ating puso may hinahanap na kulang. Yung relasyon na galing pa sa eternity. Amen. So tingnan po natin paano natin maintindihan ito. Ano ba yung relasyon noon? Di ba? I know Him so well. God will tell you, kilala na kita. Paano ba itong relasyon na ito? Bakit siya ongoing? Balikan lang po natin story po ni Adam and Eve doon po sa paradise, doon po sa Garden of Eden. Ganyan po yun, the age of innocence. Yan ang relasyon nung wala pang kasalanan. Amen po ba yun? Iyan ang relasyon, yung maganda pwede kang lumapit sa Panginoon. Ang Diyos, anytime pwede mo siyang makita. Diba? Yan yung relasyon na sinasabi ng Diyos. And whenever we receive Jesus as personal Lord and Savior, God brought back that relationship. Ibig sabihin, sumagot ka sa tawag ng Panginoon na ibabalik mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen po ba doon? Nung tinanggap mo ang Panginoon, kahit may problema ka, kahit may pinagdadaanan ka, kahit may sakit ka, may pait ka ng kalooban, gusto ng Panginoon Diyos, ibalik mo yung relasyon mo sa akin. Bakit? Kasi sa akin ka naman ang galing. Hindi po ba? May kausap po ba ako? Amen. Pag sinabing ganyan, ito yung relasyon, yung pag tinawag kita, kilala mo ko. Lalapit ka sa akin. Hindi po ba? Pag tumawag ang Panginoon, kilala mo ko. May pupuntahan ka, tatakbo ka sa akin. Di ba? Hindi ka lalayo sa akin. If you know that there's something God wants you to know, God wants you to do, you will run towards Him, not away from Him.
Di ba? You will present yourself to Him, not hide yourself from Him. Ang hirap kapatid dito, yung unang kasalanan, talaga nagtago na sila. Ewan po ba yun? Sabi niya, ang tunay na relasyon, mga kapatid, I'm just giving you the basics of salvation. Yung nakipag-isa ka sa Panginoon Diyos, mga kapatid, yung any moment, pwede kang pumili sa Diyos kasi Diyos ang nakakaalam ng pangangailangan mo. Amen po ba doon? And because of that, sabi niya pa, ito yung relasyon, sabi niya, para daw ganito, ano po, ito illustration lamang. Opo, sino dito may mga alagang aso? Ayan, mga fur babies, di po ba? Kapag, di ba yung mga doggies, mga fur babies natin, yung boses pa lang, yeah, chut-chut, ganun di ba? Tumatakbo agad yung aso, mabuti pa yung aso, di po ba? Mabuti pa yung mga fur babies natin, yung bang, umupo ka lang na ganyan, alam niya nandiyan yung amo niya. Tama po ba yun? And naalala ko nga po, we had the note na yung pag-andar pa lang ng sasakyan, alam niya aalis ang amo niya. Yung pagparating na yung sasakyan, yung makina pa lang, di ba? Dumarating pa lang yung makina, kakawag-kawag na po yung di ba, yung buntot ng aso. Ibig sabihin, kilala niya. Di po ba? Naalala ko po yung apo ko, mga kapatid, ano po, pag yung apo, usapang apo po tayo, yung paparating pa lang yung sasakyan nila, nakikita pa lang yung bahay, tatawag na yung lolo, ganun agad siya. Di ba ba? Alam niya, mayroong kasing magandang relasyon. Opo, yung sinasabi ka po ko parang tuta, ano po. Hindi naman gano'n. Pero alam niya, di ba? There is a relationship. Tanong kapatid, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? How are you maximizing the life God gave you when you received Jesus Christ? Minsan mga kapatid, yung mga kabataan na po na nagiging anti-social, nawawala po tayo. Maganda sanayin po natin mga kabataan na makihalubilo, na maki-interact. Kasi yan po ang kailangan natin po. Pag tayo po mamuhay sa langit, kinakailangan marunong tayo maki-interact. Now, for the children, how does a child become anti-social? Ito po, research lang po natin po. Baka po problema po ninyo dito sa bahay. Sometimes, lack of social skills. Opo, kaya pag hindi natin naturuan, makipag-socialize ang ating mga bata, kaya meron po tayong Sunday school dito. Family environment, opo, alam niyo po, dito pa sa simbahan, pagkasama mong pamilya mo, yan po ini-encourage po namin, ano po. Kayo po'y nakikinig po ng salita ng Diyos, ang mga bata, na nandun naman po sa children's ministry, or another, nagde-develop din po ng antisocial when there is trauma or neglect. Opo, kapag naiiwan lagi mga bata, di ba? What else? Peer rejection. Peer rejection. Paano ba natin pinakikilala sa mga kaibigan ng ating pong mga anak? Meron po ako isang magulang na nakausap before, yung kinikwento niya sa akin, yung kanya pong anak ay pag naiiwanan, super nade-depress. Sinasabi niya, binoy mo, 8 years old, alam na niya yung sinasabi niya, depressed siya. Di ba? Nakakalungkot. And what else? Mental health issues. Sometimes nagiging anti-social po tayo na po. What else? Exposure to negative role models. So let's be careful about that. Kaya nga po ating po simbahan, lagi po tayo may mga fellowship. I'm encouraging everyone to, yung mga kabataan po natin, kahit po yung mga magulang, maganda po meron po tayong mga fellowship. Why? Because God appointed you for that. Tinawag ka ng Panginoon Diyos hindi para mag-isa. Tinawag ka ng Panginoon Diyos hindi para kami-kami lang, tayo-tayo lang. Tinawag tayo ng Panginoon Diyos para sa isang malaking pamilya dito sa COG 13 Martires. Amen po ba doon? Palakpakan mo nga Panginoon Diyos. Hallelujah. So again, what is another meaning of ordained? Tinignan ko po talaga na yung mga meaning po ng ordained, even in the Hebrew. Meaning, kung kilala ka ng Panginoon Diyos, alam ng Diyos lahat ng capacity mo, lahat ng potential mo to be ordained, meaning to be permitted. Permitted. I ordain you. I appoint you. Ibig sabihin, inappoint ka, binigyan ka ng permiso sa mga mas matataas na gagawin mo. Amen po ba yun? Halimbawa nakita ikay manggagawa ngayon, magiging manager ka. Today, you will be making decisions. Binibigyan ka ng permiso ng may-ari ng kumpanya, you make the decisions. You can sign some documents. Diba? Binibigyan ka na ng permiso.
Di po ba? Hindi na kailangan yung bossing mo nandyan, ano po, binibigyan ka ng permiso. You are now ordained. Mga kapatid, ano bang binigay sa ating permiso ng Panginoon Diyos? Lahat ng bagay meron sa langit, pinipermit ng Panginoon Diyos na makuha ng kanyang mga anak. Amen po ba doon? Palakpakan mo nga Panginoon. Ano po na kanyang patunay? In Matthew chapter 7 verse 7, ito mga permits po natin. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Diba? Ask, seek, and knock. Tutuloy ko lang po. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be opened. Open. Ito ang mga permiso ng Panginoon. Binibigyan tayo ng permiso ng Diyos. Sa mga bagay na ating kailangan, ang problema mga kapatid, gusto mong tumanggap, ayaw mong humingi. Hindi po ba? Hindi tayo marunong lumapit. Gusto nating may masumpungan, ayaw nating hanapin. Diba? Ayaw nating humanap. You want to know the truth. And you know that the truth will set you free. Ayaw mong ipresenta ang sarili mo na hahanapin mo ang katotohanan. Hindi po ba? Kaya minsan, kaya matuto po tayo how to tell the truth. Because it will set you free. Sometimes you want opportunities to be open to you, but you are not knocking at the door. Minsan gusto mo nang mag-serve, ayaw mo namang lumapit. Amen po ba yun? Marami pong gagawin po atin pong simbahan, mga kapatid. Ano po? Kung tayo po ay pinipermit ng Panginoon Diyos, take the first step. Umausap ka ng mga tao dyan. Ano po? And alam niyo po, nakakalungkot pa, wala po tayong paraan para mag-serve sa Panginoon. What else? Another thing, not only ordained means permitted, but ordained means provided. Ayan. Provided. Pag ikaw ay in-appoint ng Panginoon, ang Diyos rin ay nagpo-provide para sa iyo. Alam niyo po ba, ano po, ang isang taong in-ordain ng Panginoon, ang tawag sa kanya ay CPA. Diba? CPA yan. Ano po? Sino ba mga CPA dito? Meron po ako sariling meaning ng CPA. Ibig sabihin ng CPA, unang-una, you're called. You are prepared. And you are assigned. Tama po ba? Tinatawag ka ng Diyos. Hinahanda ka ng Diyos. Opo. Remember, kapag mayroong pagkatawag sa iyong Panginoon Diyos, you can discern it by the way God is preparing you. By the way God is giving you a way para sa mga susunod mong assignment, kakayanin mo. Saan yun, mga kapatid? Sa mga problemang nilalampasan mo. Di ba? Sa mga problemang pinagdadaanan mo. Kaya kapatid, kung ikaw meron ka pinagdadaanan ngayon, malupit yan, sabi, pabigat ito, di ba? Minsan sasabihin mo pa nga, mas mabigat yung problema ko sa problema mo, di ba? O sige, i-honor ko yan. Di ba? I-honor ko yan. Di ba? Maganda yan, diba? Bakit? Sana pakinggan mo yung susunod. Nangyayari sa iyan kasi may magandang plano ang Panginoon Diyos para sa iyo. Hallelujah! Kasi CPA ka. Diba? CPA ka. Pagdating ng panahon, may magandang assignment na ibibigay sa iyo. I remember 2002 when I was, nung yung ang magulang ko po ay, yung tatay ko po noon ay umuwi na sa Panginoon. I really cried. I really cried. At wala pa po ako sa Church of God, sa iba pa po akin po simbahan, talagang niyayakap po ako ng aming pastor noon. Sabi niya, may plano ang Diyos sa'yo. May plano ang Diyos sa'yo. Palampasin mo lang yan. Di po ba? And now I know why those pastors were telling me that thing. Manatili ka lang sa Diyos. Ewan mo ba doon? Manatili ka lang sa Diyos. Because maraming mga pangpaayaw sa mga appointment. Ito po ang gusto kong makita ng bawat isa. When you are ordained, do not object. Do not object or do not reject. Do not reject. Bakit po? Si Jeremiah, nung siya po ay ina-assign ng Lord, marami siyang rejections. Jeremiah, then he said, in Jeremiah chapter 1 verse 6 to 8, then said, Lord, I cannot
Behold, I cannot speak, for I am a youth. But the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all whom I send you. For whatever I command you, you shall speak. Dalawang bagay na po kagad. Ang kanyang nagiging statement para ma-disqualify siya sa kanyang pagkatawag. Opo. May pangatlo pa yan. What else? Do not, ang nakita kasi ng Panginoon, He is afraid, so do not be afraid. Do not be afraid. Sabi, alam ng Diyos, takot siya nung time na yun. Di ba? So makikita mo, ang tinatawag ng Diyos, hindi lahat yung matatapang. Di ba? Tinatawag ng Diyos, alam ng Diyos na takot ka ngayon. Di ba? Alam ng Diyos na mahina ka ngayon kasi bata ka lang. Alam ng Diyos na meron kang kapansanan. Alam niya yun eh. Di ba? You cannot speak just like Moses. He cannot speak. Pero paano nga kapatid kung ikaw na ang tinatawag ng Diyos? Kung ikaw na ang para dyan. Minsan sa pamilya, mga kapatid, may problema ang malaking pamilya, ikaw ang born again. Ikaw ang ayos, di ba? Ikaw ang sumusunod sa Diyos. Tatawag ka pa ba ng iba para mag-ayos sa pamilya mo? Ikaw na nga tinatawag ng Panginoon dyan. Di ba? May problema kayo sa kumpanya, ikaw ang born again. Di ba? Ikaw ang born again. Hahanap ka pa ba? Sana po, Lord, may mahal silang pastor. Di ba, minsan ganito tayo, may mahal silang mga kasama ko sa church, sila pong gagamitin. Kapatid, kaya ka nga inilalagay dyan para ikaw ang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen po ba doon? Diba? And God is appointing you. Ang mahirap mga kapatid, nadi-disappoint ang Lord kapag nakikita natin may mga challenges po sa ating pong mga sinasamahan, sa ating pong mga hanap buhay. Di ba ba? Ang problema kapatid, natatangay po nila tayo. Nakakalungkot po yun. Pero alam po, ano po sabi ng Panginoon? I am with you to deliver you, says the Lord. Pansinin po natin, I am with you. Hindi sinabing before anything happens, I am with you. Sabi ng Panginoon, I am with you to deliver you. Alam na ng Diyos may pagdadaanan ka. Alam na ng Diyos may bibigat yan. Alam na ng Diyos, something will happen to you. But God said, I am with you to deliver you. Hindi ka pa magtitiwala sa Panginoon? Hindi po ba? So, mahilig po ako sa mga chart, chinart ko lang po. Ano mga dahilan po ni Jeremiah? I cannot speak, I am a youth, I am afraid. Marami kang pwedeng idahilan. Marami tayong pwedeng i-reason out. There are many things that we can say to the Lord that will make us disqualified in our calling, disqualified in our appointment. Pero isa lang ang gusto ko sabihin sa iyo. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon Diyos, I am with you to deliver you, paano ka magre-react? I'm saying this to you by heart. Marami kang pwedeng idahilan ngayon. Sa pamilya mo, ikaw mag-aayos. Pwede sabihin mo, pati ako hindi ayos. Ikaw ang kinakausap ngayon ng Diyos. At sinasabi sa inyo ng Panginoon, I will deliver you. May maidadahilan pa tayo. May maidadahilan pa tayo. Sabi nga, yung mga dahilan, marami. Pwede bang dumami yan? Kaya kong gawin 100 yan. Diba? Pero isa lang sasabihin sa inyo ng Diyos, kaya kita pinipili. Kasi alam ko, kaya mong lampasan lahat ng pagdadaanan. Sasamahan kita. Alam niyo po, naalala ko po nung tayo po'y nasa Metro South, when we were in Metro South, supposed to be dapat ngayon palang matatapos ang ating contract, 2024. Kasi 10 years po ang contract from 2014 to 2024. But on the 9th year, na-pre-terminate po ang ating pong contract for some reason. Opo. Kasi nakikita niyo man Metro South ngayon, ginagawa na po. They need to renovate it. And I just have to accept it. Biruin po ninyo yung schedule ko na dapat ngayon pa lang ako naghahanap ng malilipatan po natin. Doon ko po nakuha yung responsibility, yung appointment. Sino maglilipat dito, Lord? Itong simbahan nito na pinakamamahal ko, sino maglilipat nito?
Wala naman akong kasama. Wala naman ibang kausap si Lord. Ikaw. Di po ba? Ilan po ay lilipat po natin? Almost 1,000 congregation. Almost 1,000 congregation. You know what? I have my reason not to do it. I cannot speak. Hindi naman po ako ganong negosyante. I have no experience. Diba? I am a youth. Diba? Hindi ibig sabihin youth na gano'n. Bago lang ako sa ganitong larangan. Di po ba? Ililipat yung malaking simbahan. Ano po? And I am afraid. I am afraid. Anong sasabihin ng mga tao? I am afraid. Ano ang kaya ko ipakita sa iyong mundo? I am afraid. Pero alam niyo po, with all of this, isa lang po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi naman mangyayari ito nang walang magandang plano ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Hallelujah. Hallelujah. So, I went, naghanap-hanap po talaga ako, sabi ko, malapit lang. Para po makahanap ka ng isang lugar, di ba sabi sa Bible, seek and you shall find. Hindi yan darating ng kusa. Tama po ba yun? Hindi yan darating ng kusa, maghihintay ka lang dyan, Lord, nililipat kayo simbahan, bahala ka. Hindi ganon. Diba? Hindi ganon. Seek and you shall find. Those people who find are seekers. Yung mga talaga naghahanap, yun ang makakakita. Amen po ba yun? Kung may problema ka, marami kang mga pangangailangan, hanapin mo. Sabi ng Panginoon, may nakalaan ako sa iyong biyaya, hanapin mo yan, di ba? Para mas maintindihan mo na yung kakayanan mong maghanap, yan ang binibiyayaan ko. Di ba? Sick, tawag ako ng tawag, tinawag ako yung iba't ibang mga lupa dyan sa Gentry, sa Manggahan, sabi ko, ayoko ilalayo mo siya, ano po. And then I finally found na ito pong place na ito sa may Walter Mart, yung tapat po ng Walter Mart, yung PSA ngayon, ano po. Yan po talaga yung inaawitan ko noon pa. At nung kausap ko po yung manager, sabi niya, Pastor, wala po kami dito. And nalungkot na po ako noon kasi ito talaga yung medyo maganda ano po, along the highway. And sa sobrang kalungkutan ko po talaga, nag-iisip na po talaga ako, sabi ko, paano ba to, Lord? Diba? Ang dami ko na hinahanap, wala pa rin. Until that manager who I called, sabi niya, Pastor, meron kaming isang place. Tingnan mo muna. Sabi ko, iniisip ko agad yung i-offer niya, baka parang ano na lang, parang consuelo na lang. Di mo ba? Consuelo na lang. Sabi ko kay ma'am, basta hindi malayo. Gusto namin malapit lang. Sabi, malapit lang to. Malapit lang to, lalakarin lang natin. Talaga po, I never knew this place. I never knew this place. Hindi ko alam na meron palang ganitong klaseng basement. Nung nakita ko po yung basement, ano pong kanyang itsura, ganito po ito. This exact place na ating pong tinatayuan, ganyan po siya noon. Punong-puno ng basura. Mabaho. Diba? Pero alam po ninyo mga kapatid, nung sinukat ko yung height, inimagine ko ang stage. Inimagine ko ang sanctuary. And that's the time that I said, Lord, I know this is the place. Nakita ko po, kaya ko ipasok yung speaker dito eh. Nakita ko, kaya nating elevate. At kahit matangkad ang preacher, kaya. Nasusundan niyo po ba ako? Na-imagine, God gave me this image, having lights, having stage, having this sound system in place, and having this congregation. God gave me that place. Kaya nga po, nung ginawa po ito noong July, nag-open tayo ng October 1. Ngayon, bago tayo mag-isang taon, ang ating pong National Overseer ng Church of God, binisita po tayo nung Huwebes. Amen po ba doon? And it's so good. Opo, si Dr. Anthony Velasco, it's a great experience. Opo, matagal ko na po siyang inimbitahan. Ano po, he is my mentor. He is my mentor. He is my mentor. And it was an honor that he visited this place together with some leaders. At ito po ang ating pong
ipinagmamalaking stage. So po talagang it's so good. Sabi nga, someday, marahil mamarinig po natin siya dito. Ano po? Someday! Opo. At pinag-pray po niya tayo. Kumain po kami dyan. Ano po? He was happy with the place. And alam niyo po, ito lang po ang kanya pong binanggit sa akin. Sabi niya, marami tayong training sa buong Pilipinas. More than 600 na kanya pong hinahandle. Sabi niya, whenever somebody will visit, mga kabataan, mga nag-aaral, dadalhin mo sila dito para ipakita mo, i-benchmark ang simbahan natin. Amen po ba doon? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! And kaya nga naman mga kapatid, I'm so excited to announce to you, ulitin ko po sa inyo, magkakaroon na po tayo ng 6th service come January 12. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah! Amen! Hindi pa po yan tapos. Opo, marami pa po tayong mga improvements na mangyayari po dito. Just like our lobby, yan po magiging itsura ng lobby natin. Opo, gagawin talaga natin itong state of the art. Yung mga kwarto po natin, ganyan po ang mga magiging itsura ng mga rooms po natin. And I hope, with God's grace, opo, samahan tayo ng Panginoon Diyos. If you have the hearts, kaya palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Bakit po natin ito ginagawa, mga kapatid? Dr. Anthony said, nung sinabi ko pong ito, nandito tayo sa crossroad, nasa gitna po tayo, sabi niya, wow, this is a melting pot of souls. Melting pot of souls. Pagdating niya dyan, he saw the traffic. Hirap kami makapasok dahil traffic, dahil Huwebes. Sabi ko, akala ko, he will be disappointed. Sabi niya, hindi. Okay yan. Ibig sabihin, maraming tao dito. I was just so amazed with that. Tandaan po natin mga kapatid, kahit dumaan po sa maraming pagsubok ang simbahang ito lang po nire-remind sa atin ng Panginoon, in all circumstances, God will be with you. Amen? Hallelujah. So last two na lang po tayo, dalawa na lang po mga kapatid. Another meaning of ordain is, I want to share this to you with heart. Kasi may meaning pa ang ordained na ayoko itago sa inyo. Gusto kong marinig po ninyo ito. Ano daw ibig sabihin ng ordained? It also means to whip. To whip. When God ordains you, He wants you to weep. Remember, Jeremiah was the weeping prophet. Weeping prophet. Na kapag pala ikaw may appointment sa iyong Diyos, hindi mo mapapalampas yung pag-iyak mo eh. There will be so many times that you will be challenged. You will be disappointed. You will be depressed. Marami ng mga ganun. Only to find out na dapat pala luluhod ka sa Diyos. Iisa lang iiyakan mo ang Panginoon. Para sabihin sa iyo ng Panginoon, pagkatawag ko sa iyo, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Bakit? Kasi kahit anuman ang nangyari, nanatiling mababa ang puso. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Tuwing. Kapatid, anong pinagdadaanan mo? Ano ang dumadaan sa buhay mo ngayon, kapatid? If God had appointed you, if God has an appointment with you, hinihintay lang ng Panginoon kung dumadaan ka sa pagsubok, kapatid. Huwag kang aalis, huwag kang aayaw. Huwag kang susuko. Ang kailangan mo ngayon, tumuhod. Umiyak sa Panginoon. At ang Panginoon ang magpapalampas sa iyo. Amen? Lastly, to fasten. Alam niyo, kung titignan po natin mga meanings ito, napakarami. Grabe. To fasten. Ito na ibig sabihin to fasten, it means dikit na dikit. When God appoints you, kapatid, sana maintindihan natin ito,
May relasyon na kayo, dinidikit pa niya ang pagkatawag. Dinidikit pa niya ang sarili niya sa iyo. Bakit? Ayaw niya kasi humiwalay. Ito ang gusto niya. Once you take disappointment, ayaw niyang nadi-disappoint ka. Bakit? Kasi pag humiwalay, kapatid, para ito daw yun, fasten, wini-welding ka ng Panginoon. Kapatid, wala nang ayawan yan. Kung walang ayawan yan, kahit saan gumalaw ang Lord, nandun ka rin. Kasi pag umayaw ka, masakit pag inalis mo yan. Masakit pag inalis mo yan. May illustration lang po ako, ano po. Kapatid, parang ganito. Eto, nakahiwalay. Pag iginlo mo yan, kapatid, eto yung relasyon ng Diyos, eto na siya. Subukan mong paghiwalayin, masakit na. Kaya minsan, yung na-appoint, pag umaalis, mas nasasakta, ayan o. Mahirap. Pero isa mag-asawa, kapatid, kapag sinira mo, mahirap. Pero isa lang ang pangako ng Panginoon. Kapag ikaw tinanggap mo ang appointment, sumunod ka sa Diyos, kahit anong bagay, hindi makakapaghiwalay sa Panginoon Diyos sa Kanya. Amen. Let me just share to you this last verse. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Can I invite everyone to please stand up? Hallelujah.